Domestic helper sa Hong Kong, nakikipagsapalaran ngayon si Mildred sa pagbabayan sale ng mga lumang damit. Warehouse po na dito nanggagaling yung mga lumang damit. Pwede niya alam mo din? Direng $2 isang kilo. Ibebenta ko naman siya. Bibilhin naman nila $4 per kilo kaya may patong din na $2. Pati ang pamumulot ng basura, pinasok na rin ni Mildred. Nung Sabado nakapagbenta ako ng 34 kilos times 60 cents, so $20.50 hanggang $1. Ginamit kong pamasahe papunta dun sa Philippine Consulate para lang may pamasahe ako. Alam mo ko tagalin nito mo. 3 araw po. Ano ka naman? Hinihingi po sa mga kapitbahay. At ang kanyang pantawid gutom sa araw-araw. Habang naglalakad, habang nagpapahinga, itong talbos na to, kinukuha ko na lang para siya pangbilhin ko. Isa po siyang gulay sa amin. Sabi nga nila, kambing daw kaming mga isinay, pero okay lang po. At least, hindi naman po siya nakaw. Ilalagay ko sa mundo masarap. Ayan, dali. Lagi mabilis ka dito. Kasi magagalit sila. Ganito ang niikot ang buhay ni Mildred araw-araw mula nang tumigil siyang magtrabaho noong 2007 matapos siyang tangkang pagsamantalahan ng kanyang amo. Dito sa dito, yung pinakialaman dito sa dito. Isang beses. Takot ko naman nun, baka patayin niya ako or what. Kaya hinintay ko na lang siya na lumabas. Hiniling ko na lang po sa kanila na kung pwede, tapusin nila yung kontrata ko. And then, July, nung mag-decide sila na i-terminate ako ng amo ko. Pero kahit mahirap, itinuloy pa rin niya ang pagsampa ng kaso laban sa mapagsamantalang amo. Kaya naman pagbebenta ng lumang damit at pamumulot na lang ng basura ang naisip niyang paraan para lang makapag-renew ng visitor's visa tuwing 1 o 2 buwan. Pero isang araw, dumating ang isang pagkakataon kay Mildred na maaaring makapagpabago ng kanyang kapalaran. Nakita ko po yung puti na envelope malapit sa basurahan. Lahat naman ng papel kinukuha ko. Akala ko noon isang booklet lang. Naglalaman ng cash at cheque ang envelope na napulot ni Mildred. Ang suma total, katumbas ng 2.1 million pesos. Sobra-sobrang halaga para makauwi siya ng Pilipinas at makapagsimula ng bagong buhay. Ang inisip ko po is yung kapakanan ng nakahulog. Paano naman ang buhay niya kung mawalan siya ng trabaho? Dahil alam ko po kung gaano kahirap walang trabaho. Pinili ni Mildred na hanapin ang may-ari at isauli ang pera. At kahit isang lata ng biskwit at pasasalamat lang ang isinukli sa kanya, masaya na raw siya. Nagtamo si Mildred ng iba't ibang parangal para sa katapatang kanyang ipinamalas. Isa na rito ang pagkilalang ibinigay sa kanya ng samahan ng mga OFW sa Hong Kong. Pero ang tanging hiling ni Mildred, ang gusto ko lang po mangyari is makauwi na sana at kung may trabaho sana doon na pwede na alam kong pagkabuhayan naming mag-iina, mas good na naisip ko doon para naman po makita ko at mapunuan ko po yung mga pagkukulang ko sa aking anak. Gusto ko naman po sila na makita, makatabi, malutuan ng pagkain, makaharap, yung makausap, katabi sa pagtulog. Pero hindi na pala bago sa pamilya ni Mildred ang pagsubok na katapatan. Nang
dalawin namin ang pamilya Perez sa Nueva Vizcaya, nabalitaan namin ang asawa ni Mildred na si Eddie ay minsan na rin nakapulot ng malaking halaga. Nakapulot din po ng pera yung bayaw ko, yung asawa natin, Mildred. Mga 20,000 pesos. Namamasada po siya noon, tapos may sumakay po na teacher. Tapos nahulog yung pera dun sa tricycle namin. Sinoli niya po dun sa teacher na nakahulog po ng pera. Simple lang ang buhay ng pamilya ni Mildred, kung minsan nga raw kinakapos pa, lalo na ngayong halos hindi siya makapagpadala ng pera mula sa Hong Kong. Isang pag-uusap ang aming inihanda para kahit paano'y mapasaya si Mildred at ang kanyang mga anak. Pakiramdam mo, excited ka ba? Excited po. Kinakabahan na rin. Medyo masaya din. Nakaka-chat natin ngayon ang isang OFW mula sa Hong Kong. Ang pangalan niya ay Mildred Perez. Eto, tatawagan natin siya. Sana nga, gising ka si Mildred. Hello? Hi, Mildred! Hello. Kumusta ka? Ito, better na rin po. Better na. Naku, bayaning-bayani ka dito sa Pilipinas, ha? Hindi mo ba naisip na kapag kinuha mo yung perang yon, natapos na lahat ng problema mo, nasolusyonan na lahat ng problema mo? Hindi lang ngayon para sa akin yan. Oo, kasi... Kasi alam ko po kung anong hirap na walang trabaho. Ayaw kong magtulad sa akin na na-pause lahat ng mga pangarap ko sa mga anak ko dahil man sa walang trabaho. Wow, talaga? At yun yung nakita ko kay Mildred. Nga ba? Oo, mahirap siya. Oo, naghihikahos siya. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging magnanakaw na siya. And for that, sobrang saludo talaga ako. Gusto ko kahit paano maipakita namin sa OFW Diaries yung paghanga namin sa kanya. So, ang naisip namin ay dalhin, ipakita sa kanya yung kanyang mga anak. Kasi 2006 pa nung huli silang magkakita-kita. Narito yung konting regalo lang namin para sa'yo dahil sa kabutihan mo. Oh, Jing, kausapin mo lang si Mama. Nakikita mo siya? Hello, Jing! Hello, Jing! O, iiwan ko kayo dito ha, para mag-usap kayo. Sige, kausapin niyo mama niyo. Ayun ba? Nagulat ho, ma'am. Tapos bigla ako naiyak kasi parang ngayon ko lang nakita yung mukha niya. Kasi cellphone, yun, usap-usap lang. Mahal ka nun. Ngayon na ako malapit na. Hindi na lang. Ang sabi ng mama mo, ayaw daw niyang umuwi kasi nahihiya daw siya sa inyo. Ba't ka naman nahiya? Nahihiya daw siya kasi wala daw siyang naipapadala sa inyo. Importante ba sa inyo yun? Ay, hindi po, ma'am. Naintindihan po namin, ma'am, kasi alam naman namin na wala siyang trabaho. At hindi niyo kinahihiya ang mama niyo. Oh, sabi ko sa iyo, Mildred eh. Uwi ka na dito. Kailangan ka na ng mga anak mo. Para magsama-sama na, Mildred. Parang gusto ko siyang yakapin, ganun. Halik-halikan. Kasi miss na miss ko na ho siya. Padala namin yan para sa inyo. At bukod sa bulaklak, you're welcome. At Mildred, bukod sa bulaklak, meron din kaming maliit na parang award or plaque para sa iyo kasi dito sa amin sa GMA, pinahalagahan namin yung serbisyong totoo. Yung pagiging tapat at totoo ng isang tao ang pinaka-importante daig nun ng anumang karangalan, anumang pera. At ito ay para sa iyo, isang maliit na plaque para sa iyo. Mildred, maraming salamat kasi isa kang inspirasyon para sa lahat ng OFW at lahat ng Filipino dito. Salamat din po. Sobrang proud po ako sa kanya dahil hindi lang po kami ang nabigyan ng karangalan po niya ang buong Pilipinas po.
sobrang abot langit yung pagsaludo ko kay Mildred kasi ipinakita niya sa maraming mga Pilipino na kahit mahirap ka, kahit wala kang pera, kahit inabuso ka ng mga tao, hindi pa rin nawawala yung kanyang pagmamalasakit, hindi pa rin niya nakakalimutan yung kanyang pagka-Pilipino, yung katapatan niya, yung kanyang kabutihan ng loob. Saludo ako sa iyo, Mildred. Maraming salamat. Dahil sa ipinamalas niyang katapatan, marami ang bumilib kay Mildred at nagbigay ng tulong sa kanya. Pati ang kanyang mga anak tinustusan ng pag-aaral. Hindi magtatagal, makakamit rin ni Mildred ang kanyang inaasam-asam, ang makabalik sa Pilipinas. Kung meron po kayong naisikwento, masaya man o malungkot, sumulat na po kayo sa amin dito sa OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corner Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email sa ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David.